sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yaon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay nakapasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ay kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalita muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkain sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lunsod na kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumatalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito'y iisa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Panginoon, naririto ako iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang,
Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako sa iyo ay binitawan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ipinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos na nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hatol ng kaparusahan? Sino Kristo Jesus ba ang nasa kanan ng Diyos? Siya pa ba nga ang namatay at muling binuhay at ngayoy namamagitan para sa atin? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sa ulap na maliwanag, ito ang siya ang pahayag ng Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagniningning ang kanyang kasuotan at naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ang kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rooy isang tinig ang na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdakay tumingin ang mga alagad sa paligid at nakita nilang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa atin pong pagpatuloy na paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma ay patuloy pa rin po tayong inaanyayahan ng pagbabalik loob po natin bilang mga Kristiyano sa ating Panginoon. Bagamat tayo ay nagkasala, bagamat tayo ay may kanya-kanyang kahinaan at pagkukulang, pero patuloy pa rin ang paanyaya ng Diyos sa atin na magbalik loob sa Kanya. At ang pagbabalik loob natin ay hindi lang po seasonal. Baka iniisip lang natin, ay magbabalik loob ako kasi panahon ng Kwaresma. Pero pagkatapos ng Kwaresma, balik na naman sa dati. No? May kakilala ho ako, sinasabi niya, ay magfa-fasting ako. Ang titigil daw niya, may ititigil siyang isang bagay para sa Lent. Yun daw yung Lenten sacrifice niya. Pero, pagdating naman ng Easter, balik sa dati. Maganda na sana sa ating pagyakap ng mga sakripisyo sa panahong ito. Ang i-let go natin, no, iwasan, yung bagay na gusto mo talagang bitawan. Hindi yung bibitawan mo lang para sa panahong ito, pero yung bibitawan mo na talaga. Halimbawa, gusto mo nang bitawan yung masyado kang palaaway. Simulan natin sa panahong ito ng Kwaresma na mas susubukan mo na maging maunawain, mapagpasensyoso. Simulan mo ngayon at yun yung gagawin mo habang buhay mo na. Pagsisikapan mo nang gawin ito. Kunyari, kung dati ay mabilis uminit ang ulo mo, o baka pwede naman simula ng panahong ito ng Kwaresma ay mas maging mahinahon. Lalo na pag sa iyong mga pananalita, tono ng boses, no, baka pwede sa panahon ng Kwaresma, simulan na yung paglalakbay na mas maging kalmado na ang boses. Kahit inis na inis ka na, kaya mong nang kontrolin ang sarili mo. Siguro yung iba, no, masyadong ginawang hobby ang paninira ng kapwa. Laging updated sa chismis. Baka pwede sa panahong ito ng Kwaresma, sa pagsimula ng patuloy natin paglalakbay, baka yan yung pwede mong bitawan, pwede mong talikuran. Imbis na manghusga, tumingin na may matang may mapanuri, magkaroon tayo ng mata na marunong umunawa at damhin ang pakiramdam ng kapwa. Ito yung magandang simula natin, no, sa ating paglalakbay na ito. Na yung bibitawan mo, yung isasakripisyo mo, ay yung gusto mong baguhin sa buhay mo. Hindi yung panandalian lamang. Hindi yung parang ngayon lamang, tas balik ka na naman sa dati. Kasi kung gano'n ang nangyayari, parang walang pagbabago nangyayari sa buhay natin. Ang pagbabago na hinihingi sa atin ng Diyos ay hindi seasonal lamang. Kung hindi ang pagbabago ang hinihingi ng Diyos sa atin, ay totoong pagbabago, totoong pagtalikod, at ang tinalikuran ay hindi nababalikan. Ang tinalikurang kasalanan ay wag nang balik-balikan. Para sa ganon ay patuloy tayong umuunlad at lumalago sa ating buhay pananampalataya. Kaya sa panahong ito, hilingin natin ang grasya ng Diyos na mas makinig tayo sa Kanya, mas tumalima sa Kanyang mga aral at utos. Kaya ang panahong ito ng Kwaresma ay panahon natin ng pakikinig kay Jesus. Nagbibigay tayo ng panahon para pakinggan siya. Ang ating katahimikan
No? Kadalasan ang panahong ito ay inuugnay sa pagiging tahimik sa harap ng Diyos. Pagiging tahimik para pakinggan siya. Pagiging tahimik para matuto sa Kanya. Natututo ba ang taong maingay sa harapan ng kanyang guro? Nakakakinig ba ang isang tao kung siya ay salita ng salita? Ang panahong ito ay nagpapaalala sa atin ng pagiging tahimik sa harapan ng Diyos. Pakikinig sa Kanyang salita. Tulad po ng ating unang pagbasa, narinig po natin ang kwento ng katapatan ni Abraham. Si Abraham ay nakinig sa salita ng Diyos. Nagtiwala sa Diyos. Magamat para sa kanya naging mahirap ang pagnanais na ialay ang kanyang sariling anak na matagal niyang hinintay. Pero dahil matingkad ang pakikinig niya sa Diyos, dahil mahal niya ang Diyos, handa niyang sundin ang utos ng Diyos na minsan mahirap. We can relate also with Abraham. At times, following God is not easy. Minsan, ang pagsunod natin sa Diyos ay hindi madali. Mas gusto nating manatili na ganito lang tayo. Mas gusto nating manatili na okay naman ako, Lord eh. Pero kung gusto mo talaga lumago sa pagmamahal sa Diyos, kung gusto mong lumago sa iyong pagkatao at pagsunod sa Kanya, allow God also to challenge us. Kasi kung nakikinig tayo sa salita ng Diyos, minsan ang salita ng Diyos, hindi lang po nagbibigay kagalakan sa buhay natin that we feel comfort, we feel consolations. Pero minsan po ang salita ng Diyos din ay hinahamon tayo na bumangon sa ating pagkakasala. Bumangon tayo sa akala nating okay na ako dito, Lord. Pero ang sinasabi, minsan tinuturo ng Diyos na hindi pa. Pwede ka pang lumago. Pwede ka magbago. Pwede ka maging mas mabuti. Pwede kang mag-grow sa pagkatao mo. Ito yung paanyaya lagi ng Diyos eh. Pwede kang mag-grow, pwede kang magbago, pwede kang tumalikod sa dati mong gawain at lumakad sa panibagong buhay. At ito lagi ang paanyaya sa atin. Pwedeng mag-grow, pwedeng magbago, hindi ka ganyan lamang. Kaya hilingin natin ang grasya ng Diyos sa panahong ito na samahan tayo ni Jesus sa ating paglalakbay. Tulad po ng narinig natin sa ating ebanghelyo, si Jesus po ay nagbagong anyo sa harapan ng kanyang mga alagad. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag. Ang damit ay puting-puti. Pero sabi po ng mga nag-aaral sa salita ng Diyos, ang pinakita ni Jesus ay para ipahayag at ipakita sa mga alagad ang kadakilaan na pwede nilang ding matamo. Ang pagliliwanag ni Jesus ay nagpapaalala sa kanila ng muling pagkabuhay niya. Pagbabagong anyo. At sa panahong ito ng Kwaresma, ito din po ang paanyaya sa atin bilang Kristiyano. Sa ating patuloy na pakikinig sa salita ng Diyos, pagiging tahimik sa Kanyang harapan, para ang Diyos ay hamunin tayo sa paglago natin bilang Kristiyano. Doon din natin nakikita ang pagbabago sa buhay natin. At tayo rin ay tulad ni Jesus sa Ebanghelyo, nagiging puti at nagliliwanag ang mukha. Gusto niyo rin ba yon? Gusto niyo rin ba na katulad ni Jesus ay magliwanag ang mukha? Tulad ni Jesus ay puting-puti ang kasuotan. Pero hindi niyo mabibili kahit sa ang tindahan yon. Posible po yon kung tayo ay tatahak sa pagbabago ng buhay. Hindi lang tuwing panahong ito,
Pwede lang natin gawin itong panahong ito na simula ng pagbabago ng buhay. Kaya di ba pag minsan may kakilala ka at nakita mo nagbago siya, naging mas mabuti siya, anong dating sa atin? Parang, bakit ganyan na siya? Parang nagliliwanag na ang kanyang mukha. Ang bait-bait na niya. Ang buti-buti na niya. Yung dating number 1 na chismosa. Pag nakita mo siya, parang dilim ang dala. Pero nagbago na siya. At yung di ba yung parang presensya niya, masasabi mong, ay parang nagliliwanag na yung mukha niya. Nagbabago na siya. Yung dating laging nakasimangot, laging galit parang galit na galit lagi. Nagbagong buhay na. Hindi na laging parang galit, nakangiti na. Hindi ba yung ganon? Parang nagliliwanag yung kanyang mukha. Kaya ito din ay paalala at imbitasyon sa atin na yung pagbabagong anyo ni Jesus sa kanyang harap ng kanyang mga alagad, pwede rin mangyari sa atin. Pwede rin yun na mangyari yung pagbabagong anyo natin. Na kung ano tayo ngayon, ay patuloy tayo magbago. Tayaan natin ng Diyos ay ang humubog sa buhay natin tungo sa pagbabago ng buhay para buong puso tayo makasunod sa Kanya. Si Jesus, pinakita sa harap ng kanyang alagad ang tatamasin niya sa hinaharap pagkatapos ng kanyang pagpapakasakit. At pinapakita rin niya sa kanyang mga alagad na ito rin yung kadakilaan na kanilang yayakapin. Tayo rin po bilang Kristiyano sa ating pong ebanghelyo, tulad ni Jesus, ito rin ang ating kinabukasan. Ang pagbabagong anyo ng bawat isa. At pwede natin simulan ito sa pagtalikod natin sa kasalanan, sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, at sa ating pagsisikap na magbagong buhay. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa ating paglalakbay ng panahong ito ng Kwaresma. Magliwanag ang muka, magbagong anyo, lumago sa ating pagsunod kay Kristo. Amen. Pagsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinahayag sa atin ng Ama na makakamit lamang natin ang kaligtasan kung haharapin natin ang pagdurusa at sakit katulad ng ginawa ng kanyang anak. Sa kabila ng ating kalikasan at mga kahinaan, dumalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap na materialismo, patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa Francisco, mga obispo, diakono, pari, at religyoso at religyosa, ang kahalagaan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang tinig ng mga naghihikaos, mga inalipusta,
mga biktima ng karahasan, at mabigyan nawa sila ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Magsilbi nawang inspirasyon ang pagbabagong anyo ng Panginoon sa mga may sakit, mga pinabayaan, at mga nangungulila upang umiral sa kanila ang tibay ng loob at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Lumago nawa tayo sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi tayo madaig ng kamatayan at manatiling mapayapa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, punuin mo po kami ng iyong mga biyaya sa pagdiriwang namin sa pagbabagong anyo ng iyong anak. Mapuno nawa ang bawat sandali ng aming buhay ng pananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang ang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po. Kung iyong nanaisin aking aakuin at balikatin ang krus mong pasanin. Kung iyong iibigin, iuktong sa akin, koronang inangkin, pantubos sa amin. Kung pipiliin, abang alipin, sabay tahakin, krus na landasin, galak ay akin, hapis ay di pansin, ang iyong naisin, siyang susundin. Kung iyong hangarin, kita'y aaliwin at kalingain, lumbay papawiin. Kung pipiliin, abang alipin, sabay tahakin,
krus na landasin, galak ay akin, hapis ay di pansin, ang iyong naisin, siyang susundin. Kung pipiliin, abang alipin, sabay tahakin, krus na landasin, galak ay akin, hapis ay di pansin, ang iyong naisin, siyang susundin. Ngayon po ay St. Peter the Apostle Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection na gagamitin sa paghuhubog, pagsasanay, at suporta sa mga seminarista, pari at mga reliyoso. Tumulong po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag. Sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo kami sa karikta ng kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran, bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluha
nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.